Mga balita sa boxing, courtesy ng Japan Times. Dedepensahan na magkapatid ni Japanese boxer na sina Yudai at Genjiro Shigeoka ang kani-kanilang World Minimum Weight title laban sa mga Pinoy challengers sa Marso 31 sa Nagoya, Japan. Sinabi ito ng mga organizers nitong Lunes. Si WBC champion Yudai Shigeoka ay nakatakdang harapin ang dating WBO champion na ating kababayan Melvin Jerusalem, habang ang IBF champion na si Genjiro Shigeoka ay hahamunin naman ng isa pa nating kababayan na si RR Andales. Noong Enero 2023, nakuha na Jerusalem ang WBO minimum weight title mula kay Masataka Taniguchi na isa ring Hapon, nakasama sa parehong gym na magkapatid na si Shigeoka. Mananalo ka sa pamamagitan ng knockout, sabi ni Yudai Shigeoka tungkol sa kanyang pagkikipaglaban kay Jerusalem. Naalala ko ang kanyang pagkapanalo kay Taniguchi, kaya hindi ko siya titigilan ng kasusuntok, dagdag pa ni Yudai Shigeoka. Sa ngayon wala tayong world champion, kaya magandang pagkakataon ito para sa ating dalawang boksingero na mabigyan ng world champion ang Pilipinas. Isang malaking sorpresa ang ginawa ni Jerusalem sa international boxing scene. Halos isang taon nang nakalipas nang masungkit niya ang World Boxing Organization WBO World Minimum Weight title. Pinatalsik niya sa trono ang dating kampiyon na si Masataka Taniguchi sa pamamagitan ng first round technical knockout sa Osaka, Japan. Ang 29 years old na si Jerusalem na nakabase sa Cebu sa ilalim ng Sip Sanman Boxing Team ay nagharing kampiyon sa loob ng 5 buwan hanggang sa mapatalsik siya sa trono ni Puerto Rican Oscar Colasso sa Indio, California. Tinalo ni Colasso si Jerusalem sa pamamagitan ng ikapitong round na stoppage. Sa kabila ng malaking kabiguan na yon, si Jerusalem ay nananatiling mataas ang ranggo bilang world title contender at nakabawi sa isang unanimous decision na panalo noong Oktubre laban kay Francis J. Diaz sa General Santos City. Si Jerusalem ay may kasalukuyang record na 21 na panalo, 12 knockout at 3 pagkatalo. Nagsasanay siya sa Cebu City at sa Japan sa ilalim ng pamumuno ni Michael Domingo. Samantala, si Yudai Shigeoka ay walang talo sa 8 laban, may 5 knockout. Ito ang kanyang unang title defense matapos niyang agawin ang WBC World Minimum Weight title mula kay Thai fighter Panya Pardabsri sa Tokyo, Japan noong Oktubre. Samantala, Jonas Sultan lalaban bilang undercard ng world title fight ni Angkas at Inoue. Tinatarget nga ng ating kababayan na si Jonas Sultan ang isang impresibong panalo laban sa Japanese prospect na si Rico Masuda para makakuha siya ng isa pang pagkakataon sa isang world title eliminator fight. Ang laban ni na Jonas Sultan at Rico Masuda ay magaganap sa Pebrero 24 sa Ryogoku Kokigan Gym sa Tokyo. Pagkatapos mabigo sa world title fight laban kay Angkas noong 2018 at sa Briton na si Paul Butler noong 2022, si Sultan ay naghahangad ng isang impresibong panalo laban kay Masuda para makakuha siya ng isa pang shot sa isang world title eliminator fight. Bagaman natalo si Masuda sa kanyang huling laban kontra sa kanyang kababayan si Seiya Tsutsumi, ay itinuturing pa rin itong si Masuda na mapanganib na kalaban dahil na-knockout niya ang kanyang unang 3 kalaban. Batid naman ni Sultan ang lakas ng suntok ni Masuda kaya nagsasanay siya ng gusto sa Los Angeles, USA sa ilalim ni Coach Marvin Somojo dahil ang kanilang 8-rounder bantamweight fight ay isang make or break fight para sa 32 years old na pinagmamalaki ng tampilisan sa Zamboanga del Norte. Samantala, ayon naman kay dating Unified Welterweight Champion Kit One-Time Turman na siya daw ay katulad ni Muhammad Ali na kapag dinala mo siya sa ibabaw ng lona ay aangat muli siya sa pinakamataas. Siya daw ay magpakailanman na isa sa greatest boxer of all time. Nakatakdang labanan ni Kit Turman sa Australian star knockout artist undefeated Tim Tszyu sa March 30 sa Las Vegas, USA. I've done a lot at 147. I'm a dreamer. I want to do great things at 154. I want to show the world what type of champion is Keith Thurman. I'm the kind of champion like Ali. You put me back in the ring and I'm going to rise back to the top. You know,
That's what this is all about. People have comments, people have suggestions, people come up with their statistics, you know. But at the end of the day, they're not with Keith Thurman. They're not seeing my grind. They're not in my head. They don't understand my mindset. And that's what March 30th is all about, is just proving to the world that Keith Thurman was, is, and will be forever and ever one of the greatest fighters in the sport of boxing. Me moving up, I'm just looking for great fights. I've done this in the past. I want great fights. I want great action. Tim Tszyu is filling that void right now. He's going to be providing me with the fight that I want. He's providing me with the excitement. He's coming young, undefeated, determined, trying to open up the gates to his new era, the new generation. But it's my job to close the door shut right in his face. Make him, you know, they don't call him Pit Bull, but I want him to go tail tuck, head down back to his daddy in Australia. I'm sorry, Pops. I'm sorry. The Tszyu name, I messed up. I didn't know he was that bad. So, you know, I mean, this is boxing. This is my life. I love the adrenaline. I love you questioning me. I love you questioning me. Why'd you do this? It's now the moment. Are you sure? Are you ready? Do you need a tune-up? Do you want a warm-up? You know? So I just love it, man. I love everything about this. I love the stage. I love the action. Main event. Unfortunately, the title will not be on the line, but his pride will be, and that's good enough for me.